ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming hindi may paliwanag na mga nilalang sa paligid natin. Mga nilalang na hindi nakikita pero alam natin na nandyan lamang sila. Ikaw kabarangay, anong klaseng nilalang ang pinaniniwalaan mong nasa paligid mo lang? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Sasha, 30 years old. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang isang pangyayari sa buhay ko na nagbukas ng mga kasagutan sa mga sugat ko. Neto lang taon ay nagpasya na kaming mag-live-in ng karelasyon kong si AJ. Mas matanda siya ng 5 taon sa akin, Papa Dudut. Natapos na kasi ang kontrata ko sa inuupahan kong kondo at hindi pa ako kaagad nakahanap ng malilipatan. Kaya naman inoffer ni AJ ang apartment niya, Papa Dudut. Maganda na rin at tumira ako kasama niya dahil matagal na rin naman kaming magkarelasyon. Halos 4 na taon na rin ang relasyon namin, Papa Dudut. Naisip naming makakatulong ang pagsasama namin sa isang bubong para makilala pa namin ang isa't isa. May plano na rin kasi kaming magpakasal pero wala pang eksaktong taon o araw. Basta alam namin na sigurado na kami sa isa't isa. Kaya wala nang dahilan para hindi kami magsama sa iisang bahay. Bukod doon ay makakatipid pa kami, lalo't hati naman kami sa mga gastusin, Papa Dudut. Praktikal talaga ang pagli-live-in sa panahon ngayon. Mabilis lang akong nakalipat sa apartment ni AJ at maluwag naman ang apartment niya. Kaya hindi kami nahirapan sa paglalagay ng ibang gamit ko. Marami na rin akong nabenta sa mga gamit ko at naging pandagdag ko yon sa ambag ko sa mga bagong gamit na pinagpaplanuhan naming bilhin. Naging masaya ang paglipat ko kay AJ, Papa Dudut. Hindi na namin kailangang planuhin kung saan bahay kami mag-overnight tuwing weekend dahil uuwi na kami sa piling ng isa't isa kasi magkasama na kami sa bahay. Marami kaming inaabangang memories sa pagsasama namin sa isang bahay, Papa Dudut. Hindi na kami makapaghintay na makapagsimula na maging magkasama na. Okay lang bang maglagay ng stuffed toy sa kwarto mo? Kwarto natin. At oo, kahit dinosaur pa ang ilagay mo, payag ako. Pag ako, Tinoyo, mag-uuwi talaga ako ng dinosaur dito sa bahay mo. Bahay natin. Masanay ka nang sabihin na atin tong bahay. Atin tong mga gamit dito. Hindi na lang sa akin, sa'yo na rin. Sa atin. Sa atin. Bigyan mo naman ako ng time mag-adjust. Kakalipat ko lang ngayon, di ba? Bukas dapat nakapag-adjust ka na ha. Ewan ko sa'yo. Saan ko ba pwedeng lagay itong mga kutsilyo? Sa kwarto na lang natin para may thrill. Ikaw talaga. Seryoso na, please. Saang tukador sa kusina ilalagay itong mga kutsilyo? Doon na lang sa tabi ng microwave. Ako nang bahala mag-ayos mamaya. Ilatag mo na lang doon. Unahin mo na lang itong mga damit mo na ilagay sa kwarto natin. O sige, yung isang bote ng suka at isang maliit na garapon ng rock salt dyan, pakiabot naman sa akin, dadalhin ko sa kwarto. Bakit mo sa kwarto ilalagay itong suka at asin? Mag-aadobo ka ba? Gusto mo, lagyan mo ng daon ng laurel at paminta para kompleto na. Ilalagay ko yan sa sulok ng kwarto natin. Kasi doon masarap mag-adobo? Para di tayo paglaruan ng mga elementals. Elementals? Mga lamang lupa, engkanto, duwende, kapre at iba pa.
Aadobohin mo ba sila? Si AJ naman eh. Hindi kasi ako naniniwala sa mga ganyan. Never kang naka-experience o kahit nakakita man lang ng mga lamang lupa? Kamote at patatas lang yung mga lamang lupa na nakita ko. Literal na galing sa lupa. Ay, ang mga suka at rock salt ang proteksyon natin sa kanila. Kapag may makakasalamuha tayong lamang lupa na paglalaruan tayo o sasaktan. Ano yan? Ibubuhos mo sa kanila? Tapos mangangati na sila? O mangangasim? Hindi. Ilalagay mo sa bawat kanto ng bahay mo yung suka na may halong tubig. Pangpataas din yan ng vibe ng bahay. Para good vibes tayo lagi. Eh yung asin? Ilalagay din sa sulok para mag-absorb ng negative energy. Saka ayaw din niya ng mga lamang lupa sa pagkakaalam ko. Sagrado kasi ang asin. Pwede ring ibudbud sa lugar ng bahay mo kung saan mo nafe-feel na may mabigat na enerhiya. Yan ang tinuro sa akin. Hindi kasi ako naniniwala sa mga ganyan. Hanggat di ko nakikita, hindi yan totoo. Hindi naman sila nagpapakita sa lahat. Meron yung iba na nagpaparamdam lang. Tulad ko, nararamdaman ko na bumibigat ang braso ko o legs kapag nasa tabi ko sila. Ganun kalakas ang enerhiya nila. Wala kasing ganyang tinuro o sinabi sa akin nung bata pa ako. Di rin naman ako nakikisali sa mga kwentuang multo sa mga pinsan ko sa probinsya. Kahit magtabi-tabi po kapag iihi ka sa mga puno. Bakit ko naman kasi iiiyan yung mga puno? Basta ako, naniniwala ako sa mga lamang lupa. Naniniwala rin ako na kailangan natin silang irespeto at kailangan nating mag-coexist sa kanila. Mas nauna pa sila sa mundong to kaysa sa atin. O sige na nga, basta wag mo na lang silang adobohin kapag wala na tayong pambili ng karne ha. Baka di ko matripan yung lasa. Sige, magbiro ka pa ng ganyan. Pag ikaw talaga nanuno. Hindi ako manununo kasi hindi naman ako umiihi kung saan-saan no. Ang daming gasoline station sa paligid. Ewan ko ba kung bakit sa mga puno pa umiihi yung iba. Maganda yan. Di ka lang aware pero mukha namang nagpapakita ka na rin ng respeto sa mga ibang nilalang. Dahil hindi mo iniihian yung mga tahanan nila. Hindi ako umiihi sa mga puno o kung saan man yung tahanan ng mga lamang lupa. Kasi ayoko masilipan. Tao ako at sa banyo ako dediretso para umihi. Oo na. Basta wag mo na lang akong pipigilan sa mga pinaniniwalaan ko. Naninibago lang ako. Never kasi nating pinag-usapan yung mga ganitong paniniwala mo noon. Pero huwag kang mag-alala, hindi naman kita huhusgahan. Basta hindi naman makakasama sa iba yung pinaniniwalaan mo. Ayos na sa akin. Sa tagal nga naming magkarelasyon ni AJ ay hindi ko nga naman ay kwento sa kanya ang mga paniniwala ko pagdating sa mga paranormal o mga supernatural. Tanging pamilya ko lamang noon ang nakakaalam sa mga paniniwala kong ganito. Sa pamilya ko kasi nagsimula ang mga nalaman ko tungkol sa mga lamang lupa. Bata pa lamang ako ay lumaki na ako sa pamilyang nakakausap ang mga anghel, ibang gods at goddesses. At meron din akong tiyuhin na nakakausap si Mama Mary. Marami ang mga espiritual na manggagamot sa pamilya namin. Nakita ko kung ilang beses gumaling ang mga lumalapit sa mga kamag-anak kong may healing powers. Hindi kagaya nila ay hindi ko sinunod ang path ng panggagamot o pakikipag-usap sa mga nabanggit ko. Pero kaya ko silang maramdaman kung nasaan man sila naroon. Pero hindi ko sila hinahayaang makipaglapit sa akin tulad ng mga kamag-anak ko. Kaya nga nalayo rin ako sa kanila at bumuo ng sarili kong buhay sa Maynila. Dito ko na nga nakilala si AJ. Nagkasundo kami at sa huli natutong magmahalan. Marami kaming pagkakaparehas maliban na lamang sa paniniwala sa mga lamang lupa at ibang elemento na wala sa mundong ito. Hindi ko nagawang makwento noon kay AJ ang tungkol sa mga pinapaniwalaan kong ganito. Hindi ko naman kasi yon nakitang importante sa relasyon namin. Kaya lang ay kusa nang inilabas ng panahon ang tungkol sa sekreto kong yon. Wala rin naman akong ibang choice kundi ang sabihin sa kanya dahil nagsasama na kami sa iisang bahay. At kung gusto kong maging matibay palalo ang relasyon naming dalawa ay kailangan kong maging honest sa naging buhay ko noon. Nagkausap pa kami ng mas malalim tungkol dito kahit naman nakinig siya sa akin ay naramdaman ko pa rin hindi siya naniniwala. Matalino si AJ, isa yon sa mga nagustuhan ko sa kanya.
dahil marami akong natutunan sa kanya. Kaya siguro hindi ko basta-bastang maidadala ang utak niya na paniwalaan ang mga pinapaniwalaan ko at mga experience ko. Lalo't paulit-ulit niyang sinasabi na hanggat hindi niya nakikita ay hindi siya pwedeng maniwala, Papa Dudut. AJ, Bakit? ikaw ba yung nagbuhos ng tubig kanina sa labas? Oo, sobra rin sa pinanglaba ko. Nagsabi ka ba ng tabi-tabi po? Hindi naman ako umihi sa labas Bakit kailangan ko magtabi-tabi po? AJ naman, hindi ba napag-usapan naman na natin dati na sa tuwing magtatapon o magbubuhos ka sa labas, lalo sa malapit sa lupa o halaman, magsabi ka ng tabi-tabi po? Hindi ko naman palaging maaalala yan. Ngayon ko lang naman yan sasabihin kung sakali. O sige, papalagpasin ko yan ngayon. Mahirap na, baka may mabuhusan kang may sungay dyan sa labas. Baka kung ano pang gawin sa'yo. Wala namang gagawin sa akin kasi hindi naman ako naniniwala sa kanila. Mantra ko lagi, hanggat hindi ko pinaniniwalaan ng isang bagay, hindi yan mag-e-exist sa realidad ko. Kung lumaki ka lang kasi sa pamilya ko. At kung lumaki ka rin sa pamilya ko, maiintindihan mo kung bakit hindi ako naniniwala sa mga pinaniniwalaan ng pamilya mo. Kahit naman sana hindi ka naniniwala, pero irespeto na lang natin sila. Marami naman nang nagpatunay ng existence ng mga lamang lupa, di ba? Para saan pa ang gabi ng lagim ng KMJS kung hindi totoo ang mga multo o lamang lupa sa mundo? Para sa ratings ng show. Para sa mga katulad namin yon na may malawak na isipan pagdating sa mga paranormal. Ikaw naman, binibiro ka lang Wala naman kasing mawawala sa'yo kung gagawin mo yung mga sinasabi ko. Pakikisama lang naman yun sa mga hindi natin makita. Respeto bilang sila naman ang mas nauna sa mundo natin. Oo na po, sorry na. Aalalahanin ko na yung tabi-tabi po kahit makikibanyo lang ako sa gasoline station. Okay na. Saka may isa pa akong pakiusap. Huwag mong sabihin sa akin na kailangan ko pa silang ilibre ng pagkain tuwing sahod at 13th month pay ko Gusto ko laging may tubig yung timba sa banyo. Ayoko nga sanang may timba ron. May shower naman kasi. Hindi naman para sa paliligo natin yung timba. Para yun sa nakatirang sirena ron. May water elemental sa banyo mo. Bakit ba ang dami mong nakikita rito sa apartment natin? Ang tagal ko nang nakatira rito, pero butiki lang yung nanggugulat sa akin. Kasi may portal sa likuran ng apartment na to. Portal? Lagusan ng mga iba't ibang elemento at lamang lupa. Paano ipadlock yan? AJ naman. Nai-info overload naman kasi ako sa mga sinasabi mo sa akin. Pati sirena meron sa banyo. Paano mo naman nalaman? Yung isang kaibigan kong psychic ang nagsabi. Kasi nakakapanaginip ako na para akong laging nauuhaw, tapos hindi makahinga. Tapos may lumalapit sa akin, tapos dumidikit. Sirena pala yun. After ko lagyan ng tubig yung timba sa banyo, nawala na yung panaginip ko na yun. Tapos bumalik nung tinapon mo yung laman ng timba nung isang gabi. Kasi nga, dumudumi rin yung tubig doon kapag naliligo gamit yung shower. Nahahaluan ng sabon. Ang pangit kaya ng amoy pag tumagal. Ang dulas pa ng tabo pag naibabad dun. Di takpan. Kaya nga ako bumili ng timba na may takip para kapag naliligo, hindi nalalagyan ng pinagsabunan natin o bula sa shampoo. Ang dami naman kailangang gawin para mag-adjust sa sarili kong bahay. Bakit sila nag-a-adjust ba sa akin? Bakit parang ako na lang lagi nag-a-adjust? Hindi mo naman kailangang mag-adjust sa mga lamang lupa. Kailangan lang nating mag-coexist sa kanila. Saka alam mo, kapag naging maayos ka sa kanila, magiging maayos din sila sa'yo. Madalas babantayan kanila o kaya may blessing silang ibibigay sa'yo. Ayaw mo pa nun? Tumango na lamang si AJ sa mga sinabi ko, Papa Dudut. Hindi nga siya nagkaroon ng interes sa mga sinabi kong babantayan kami at bibigyan na lamang or bibiyayaan ng mga lamang lupang pinoprotektahan ko. Hindi talaga siya naniniwala noon sa mga sinasabi ko. At napansin kong habang tumatagal ay sinusunod naman niya ang mga sinasabi ko pero wala na sa puso ang ginagawa niya.
Ginagawa na lamang niya para lang wala na lang kaming pag-awayan. Nahiya pa rin naman ako sa mga pinapagawa ko dahil nakakapanibago nga naman ang lahat ng yon para sa kanya. Nag-a-adjust pa nga lang siya na kasama ako sa apartment niya tapos bigla ko naman siyang ginugulat sa mga pinapaniwalaan ko. Hindi lang sa ginulat ko siya roon pero pinilit ko pa siyang sundin lahat ng pinapaniwalaan kong dapat gawin sa mga lamang lupang binanggit ko. Kaya naman hindi ko na siya pinilit pang maniwala, Papa Dudut. Hindi ko na rin siya pinilit pang gayahin ang mga ginagawa ko para sa mga lamang lupa. Ako na lang mismo ang gumawa lahat ng pinapaniwalaan ko. Hindi ko na yon pinagpilitan sa kanya dahil karapatan naman niyang hindi maniwala sa mga nakasanayan ko. Pagkatapos noon ay mas naging maayos ang relasyon namin. Hindi na siya nahiya na hindi ako pakinggan or sundin sa mga pinapaniwalaan ko. Ako naman ay nagpatuloy pa rin sa ginagawa ko bilang nakasanayan ko na yon at alam kong hindi matitibag ang paniniwala ko sa mga lamang lupa. Oo, at hindi pa ako nakakakita ni minsan pero ang mga mahal ko sa buhay ay may kanya-kanyang experience sa mga lamang lupang ito at may patunay sila. Nakita ko ang mga patunay na yon sa kanila at mas lalo akong naniwala dahil may kakabit na pagmamahal ang mga paniniwalang yon. Kapag nilapatan kasi ng pagmamahal ang isang paniniwala, ay hindi mo basta-bastang bibitawan ang paniniwala mo. Kahit wala pang makinig o maniwala sa iyo ay magpapatuloy ka sa paglalakad sa direksyon nyo. At magpapatuloy kang gawin ang pinapaniwalaan mo. Lalo't wala ka namang ibang nasasagasa ang ibang tao o ibang elemento. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagdaan pa ng mga araw ay nasanay na kahit papaano si AJ sa mga paniniwala ko. Minsan kapag hindi naman ganon ka-hassle sa kanya ay siya na yung nagpapalit ng mga asin na nakalagay sa bawat sulok ng bahay. Once a week kasi ako kung magpalit ng asin noon dahil nakaka-absorb na yon ng mga negativity sa bahay. Sinabi naman ni AJ na gumagaan nga raw ang paligid tuwing bagong palit ang asin sa bawat sulok. Kaya siguro siya sinisipag na magpalit dahil nararamdaman na niya ang epekto noon. Ganon din ang suka, siya na rin mismo ang nagpapalit, Papa Dudut. Natuwa ako dahil may mga konti na rin siyang pinapaniwalaan sa mga sinasabi ko sa kanya. Hindi nga lang ngayon madalas na sinasabi. Napapansin ko na rin sa kanya na maingat na siya sa pagbubuhos o pagtatapon ng kung ano-ano sa labas ng bahay nang hindi nagsasabi ng tabi-tabi po. Hindi ko na lang masyadong pinupuna yon dahil baka ihinto niya. Hindi ko inaakalang mahihila ko siya sa mga paniniwala ko, sa mga paniniwalang nakasanayan ko na. Huwag ko lang talaga siyang pilitin dahil kusa naman niya yung ginagawa. Papadudot na bawasan na ang ilangan sa pagitan namin ni AJ pagdating sa mga pinapaniwalaan namin. Madalas na rin siyang makinig sa mga kwento ko noong bata pa lamang ako. Nakwento ko sa kanyang mga nakita ko sa pamilya ko noong bata pa lamang ako. Napapansin ko naman sa mukha niya na may mga hindi siya pinapaniwalaan. Hindi ko naman siya pinilit. Gusto ko lang ibahagi sa kanya ang mga nangyari sa kabataan ko. Higit pa sa pagpapaunawa sa kanya sa mga paniniwala ko ay mas gusto kong ipakilala sa kanya kung saan ako nagsimula. Napansin kong masaya siya habang kinikwento ko yung mga simpleng alaala ko bilang isang bata. Yung walang halong paranormal. Sa ganong paraan daw ay mas nakikilala pa niya ako. Sa ganong paraan ay mas naiintindihan niya ako. Ganon din ang ginawa niya, Papa Dudut. Nagkwento rin siya ng mga nangyari sa kabataan niya. Sabay naming pinagtawanan ng mga adventure niya noong bata pa lamang siya. Para sa akin ay mas naging makulay ang kabataan niya. Para sa akin mas na-enjoy niya ang pagiging bata niya. Hindi siya na puwersang tumanda kaagad. Hinayaan siya ng panahon na maging bata hanggat akma sa edad niya, Papa Dudut.
Bakit may gin dito? Ako bumili niyan. Magiinuman ba tayo mamayang gabi? Sakto, nauuaw na ako. Anong gusto mong pulutan? Longganisa o hotdog? Hindi tayo magiinuman. Para saan tong gin? Panghugas ng plato? Para sa Diyos ng mga pusa. Diyos ng mga pusa? Hindi ka na naman naniniwala eh. Hindi ka pa nasanay. At least totoo naman ako sa'yo. Ngayon ko lang nalaman na may Diyos pala ang mga pusa. Sabi ko naman sa'yo maraming klase ng Diyos. Huwag mong sabihin yan sa ibang tao ha. Lalo na yung mga kapit na kapit sa reliyon nila. Pag kinuyog ka, damay ako. Wala naman akong balak. Paniwalaan nila kung ano man ang gusto nilang paniwalaan. Ganon din ako. Walang husgahan. Anong pangalan niya? Bale, may 7 Diyos ang mga pusa. Pero isa lang dun yung pamilyar ako, kaya sa kanya ko lang iaalay tong gin. Yun daw kasi ang gusto niya. Ano ngang pangalan? Hindi ko pwedeng sabihin, saka na. Okay, balikan natin bakit ka mag-aalay ng gin sa Diyos ng mga pusa. May nasagasaan na pusa kanina. Nakita ko, pero di ko na natulungan. Sana tinawagan mo ko. Baka naihabol pa natin sa vet. Wala na rin. Nung nilapitan ko, pawala na yung hininga niya. So kaya ka mag-aalay ng gin para sa Diyos ng mga pusa dahil may namatay na pusa, ganon? Hindi. Alay ko yung gin para humingi ng sorry sa Diyos ng mga pusa. Ha? Ikaw ba yung nakasagasa sa pusa na yun? Hindi. Oh, bakit ikaw ang magsusorry? Kasi andun na ako nung nangyari yun. Pero wala akong nagawa. Pero hindi ikaw ang nakasagasa. Hindi ikaw ang nakapatay ng pusa. Wala kang kasalanan. Kaya hindi mo kailangang mag-alay ng gin para lang mag-sorry. Hindi mo kasi maintindihan. Nagigilty ako dahil wala akong nagawa. Kung mas maaga lang akong dumating, baka naitakbo ko pa sa vet yung pusa. Kung bakit naman kasi dumaan pa ako sa store para bumili ng pagkain ko eh. Hala ka, Sasha. Bakit naman ganyan ka mag-isip? Bakit hindi? Totoo naman na may kasalanan ako kung bakit namatay yung pusa. Pwedeng malungkot ka dahil namatay yung pusa. Pero yung makaramdam ng guilt sa pagkamatay niya, parang gusto kong kontrain yan. Sa'yo nang nararamdaman ko. Kung nasa sitwasyon lang kita, maiintindihan mo ko. Bakit ba lagi kang nakakaramdam ng guilt? Kahit hindi naman ikaw yung may kasalanan. Anong palagi? Hindi ah. Uy, anong hindi? Nung isang araw, napabayaan ko nakabukas yung kalan after ko magluto. Naubusan tuloy tayo agad ng gas. Tapos ikaw pa tong nag-guilty. Ako naman ang nagpabaya. Kasi ako naman dapat yung magluto ng ulam natin. Busy ka, nag-aayos ng damit natin. Kaya naiintindihan ko kung hindi ka makapagluto ng ulam natin. Pero kung hindi ko inuna yung pag-aayos ng damit natin, hindi ka mapipilitang magluto. Tapos hindi mo mapapabayaang nakabukas yung kalan ng ilang oras. Hindi sana tayo naubusan agad ng gas. Kita mo na, kapabayaan ko pero sinisisi mo pa rin ang sarili mo. Parang yung kawork mo na scam. Ikaw pa itong na-guilty para sa kanya. Paanong hindi ako magigilty? Ako yung una niyang nilapitan para utangan kasi kailangan niya ng pera. Pero alam mong wala ka ring mapapautang sa kanya, di ba? Oo, pero kung nagawan ko ng paraan, di sana hindi siya natukso na maghanap ng pagkakakitaan online. Ayun, na-scam tuloy siya. Nakita mo na yung koneksyon? May parte ako sa nangyaring scam sa kanya. Bakit ka magigilty? Desisyon naman niya yun. Hindi naman ikaw yun ang scam sa kanya. Tinanggihan mo lang siyang pautangin kasi wala ka namang mapapautang talaga. Ay, wag na nga lang natin pag-usapan yan, AJ. Mas lalo lang akong nakokonsensya. Sasha! Pakiabutan mo na lang ako ng shot glass dyan, saka pakilabas yung binili kong bangus sa ref. Bangus sa ref? Magluluto ka? Kaka-order ko lang ng liempo. Hindi, kasama yan sa alay ko sa Diyos ng mga pusa. Napailing na lamang si AJ sa akin, Papa Dudut. Sinunod na lamang niya ang pakiusap ko at saka hinayaan na lamang niya akong ialay ang gin at bangus sa Diyos ng mga pusa. Doon ko yun nilagay sa harapan ng bahay, umusal ako ng dasal at tinawag ko ang pangalan ng Diyos ng mga pusa. Matapos noon ay nanatili pa rin ako sa labas ng bahay. Pwede naman akong pumasok sa loob ng bahay pero mas pinili kong magstay sa labas. Hindi ko pa kayang harapin noon si AJ dahil alam kong naiinis siya sa palagian kong pagpaparamdam ng guilt.
Napansin pala niya yon at saka lang niya sinabi sa akin noong hindi na niya kayang punahin ang mga ginagawa ko kapag nakakaramdam ako ng konsensya. Hindi ko na rin kasi kayang ilaban ang nararamdaman kong konsensya kay AJ, Papa Dudut. Alam ko namang may punto siya, pero may punto rin naman ako. Hindi ko na rin kayang depensahan pa ang guilt na nararamdaman ko sa tuwing may hindi ako natutulungang tao man o hayop. Kahit mismo ang halaman na namatay ay hindi ko maiwasang makaramdam ng guilt kahit na hindi ko naman yon kasalanan. Papa Dudut, binalikan ko lahat ng mga oras na nararamdaman ko ang konsensya sa tuwing may hindi ako nagagawa para sa iba. Mga oras na hindi ko nagawang tumulong kahit alam kong imposible ko namang maihatid ang tulong na yon kung andun ako sa sitwasyon na yon. Hindi ako madalas pinapatulog ng konsensya ko kahit sa maliliit na bagay lang. Kapag may hindi ako natutulungan, iniiyakan ko yon. Magdamag dati. Sinisisi ko ang sarili ko noon dahil pakiramdam ko ay wala akong kwentang tao dahil hindi ko nagawang i-extend ang kamay ko para tumulong. Alam kong mali na yon, Papa Dudut, pero hindi ko magawang pigilan noon ang sarili ko. Pakiramdam ko ay kailangan kong tulungan ang lahat at kapag may hindi ako natulungan ay matik na makakaramdam ako ng sama ng loob. Para akong superhero na walang kapa. Para akong superhero na hindi nakakalipad at walang ibang kapangyarihan kundi ang konsensya lamang. Yun ako, Papa Dudut. Gusto ko namang baguhin yon sa sarili ko pero hindi ko alam kung paano ko yon sisimulan, Papa Dudut. Okay ka lang? Kanina ka pa nakatulala riyan. Okay lang ako. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape? Turmeric. Ay, huwag ka nang mag-abala. Ayos lang talaga. Hindi ka okay. Tumanggi ka sa turmeric eh. Yan ang palatandaan ko kapag may dinaramdam ka. Kilalang kilala mo na talaga ako, ha? Ilang taon na rin tayong magkarelasyon. At saka kasama na kita sa iisang bahay. Alam ko na rin kung kailan madalas dumudumi ang pusod mo. Tuwing Biyernes ng hapon, di ba? Ikaw talaga. Magkwento ka na. Makikinig ako. Ay, kulang yung pinadala ko kay nanay. Kulang man pero nakapagpadala ka pa rin naman. Malaking bagay na yun. Nakakakonsensya. Ayan na naman po si Binibining Konsensya ng Manila. Kailangan kasi ni nanay ng pera. Lahat naman tayo. Alam mo namang sa akin lang umaasa si nanay. Hindi naman siya kayang padala ng mga kapatid ko kasi may mga sarili na rin silang pamilya. Hindi ka naman nagkulang sa nanay mo. 2 beses o minsan 3 beses ka pa sa isang buwan kung magpadala. Mas malaki pa nga pinapadala mo sa kanya kaysa sa naitatabi mo para sa sarili mo. Kasi nanay ko siya. Naiintindihan ko yun. Pero kailangan mo rin ng pera para sa sarili mo. Naghihirap kang magtrabaho tapos kahit konti di mo man lang mapakinabangan. Unfair ka naman sa sarili mo. Naaawa ko kay nanay. Wala na siyang ibang pagkakakitaan. Hindi mo naman siya pinapabayaan eh. Nasaktuhan lang ngayon na marami kang gastusin. Maiintindihan niya yun. Nagtampo nga siya kasi kailangan niya daw ng pambili ng maintenance niya at may iba pa siyang sinasabi na bibilin na hindi ko naman maintindihan kung ano. Basta alam ko gusto niya yun at kailangan niya. Kaya nakakasama ng loob na di ko siya mapagbigyan para doon. Siguro naman sa laki ng pinapadala mo sa kanya dati. May naitabi naman siya kahit papaano para magamit niya kapag may emergency. Wala rin siyang naitatabi kasi nga binibigyan din niya yung mga apo niya para pambili ng pagkain nila. Alam nga naman pabayaan niya yung mga apo niya. Pero di ba naisip ng nanay mo na mauubusan ka naman kung di siya maging masinop sa perang ibinibigay mo sa kanya? Sa maganda naman na pupunta, sa maintenance niya at sa pagkain ng mga apo niya. Yung mga apo niya bigyan na lang niya kapag may espesyal na okasyon. O kaya kapag dadalaw sa kanya. May magulang naman ang mga apo niya, di ba? Bakit kailangang iasa sa nanay mo yung pagkain nila?
Pinalaki kasi kaming nagtutulungan sa pamilya. Baka pinalaki ka para kumuha ng obligasyon ng iba. Anong pinupunto mo dyan? Hindi mo ba napapansin sa mga kwento mo? Mula pagkabata, ultimo piso na napulot mo, ibibigay mo pa sa nanay mo para pangdagdag niyang pambili ng sigarilyo niya. Kasi kapag nakapagsigarilyo si nanay, hindi na siya nagagalit sa bahay tuwing wala kaming pera. Hindi na kami matatakot magkakapatid. Hindi niyo obligasyong pakalmahin ang nanay niyo tuwing nagagalit siya, lalo kung di niyo kasalanan. Mga bata pa lang kayo nun. Malaki ang sinakripisyo ng nanay ko para sa amin. Siya na lang ang bumuhay sa amin nung iniwang kami ni tatay. Kaya nakakasama ng loob kapag wala kaming maitulong dati sa kanya pagdating sa pera. Hindi niyo nga kasalanan kung wala kayong maitulong na pera sa nanay niyo. Mga bata pa lang kayo nun. Ilang beses ko bang sasabihin to, Sasha? Desisyon nilang binuo kayo, kaya obligasyon nilang buhayin kayo. Para sa'yo na lumaki sa maayos na pamilya, hindi mo kami maiintindihan. Hindi mo lang alam kung ilang beses kitang iniintindi sa tuwing hindi mo iniintindi ang sarili mo. Sasha naman, hindi laging puro ibang tao ang uunahin mo. Huwag ka rin laging magpapadala sa konsensya sa mga sitwasyon na wala ka namang kinalaman. Hindi na ako nakasagot pa kay AJ dahil nagmadali na siyang tumayo sa pagkakaupo at nagkulong sa kwarto. Napiko na rin siguro siya dahil sa mga inaasta ko sa sarili ko. Hindi ko naman siya masisisi. Sa pag-iisa ko noon sa sala ay saka ko na-realize na tama nga si AJ. Binalikan ko ang kabataan ko at doon ko nakita ang ugat kung bakit ako laging nakakaramdam ng konsensya sa mga hindi ko natutulungan. Laging nagwawala ang nanay ko noong bata kami kapag mahina ang kita niya sa pagtitinda. Kami lagi ang pinagbubuntanan niya ng galit at nagwawala siya, naninigaw at nagpapatugtog ng malalakas na kanta. Lahat yon ay nakapagdulot ng takot sa aming magkakapatid, lalo na sa akin. Kaya lagi kong pinaparamdam noon at pinapakiramdam noon ang nanay ko sa tuwing papasok siya ng bahay. Kapag alam kong masama na ang timpla niya ay magtatago na ako noon sa banyo o sa kwarto naming magkakapatid. Ang senyales kapag nagiging ayos na ang mood niya ay tuwing hinihinaan niya ang malalakas na patugtog niya sa radyo. Doon pa lang kami noon lalabas sa mga pinagtataguan namin, Papa Dudut. Kaya naman lagi akong lumalabas ng bahay para mamulot ng pera sa palengke. Minsan naman ay tutulungan ko ang mga tindera sa palengke para abutan nila ako ng kahit na piso lang. Sapat na yon para may abot ko sa nanay ko para hindi na siya magalit. Naging ganon ang sistema hanggang sa magkaroon ako ng trabaho. Doon ay mas lalong bumigat ang obligasyon ko sa nanay ko, lalo na't lagi niyang pinapaalala sa akin na utang na loob ko ang pagpapalaki niya sa akin. Hindi ko naman yun tinatanggal sa isipan ko, Papa Dudut. Kaya lang ay masakit para sa akin na yun na lang ang nararamdaman kong koneksyon naming dalawa na mag-ina. Pera at halos wala ng iba pa. Napaiyak ako habang binabalikan pa ang ibang naging resulta ng mga nasaksihan ko sa nanay ko habang lumalaki. Malaki kasi ang naging epekto noon sa mga nakakasalamuha ko, Papa Dudut. Pakiramdam ko noon ay obligasyon ko lahat ng mga taong nakakasama ko. Nasa tuwing may hindi magandang nangyayari sa kanila at hindi ako nakatulong, pakiramdam ko ay kasalanan ko ang lahat. Madalas ko ring pakiramdaman ng bawat taong lumalapit sa akin para malaman ko kung may nagawa ba akong mali sa kanila. Laging negative ang iniisip ko sa tuwing may napansin akong ugali o emosyon sa mga taong yon na nagpapaalala sa akin sa nanay ko. Mas lalong napalakas ang iyak ko nang maintindihan ko na kung saan nagmula ang guilt na nararamdaman ko. Sa tuwing hindi ko naiaabot ang kamay ko para sa ibang tao. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mula nung nagkaroon ako ng koneksyon sa past ko ay naging malinaw sa akin ang mga bagay na nangyayari sa kasalukuyan ko, Papa Dudut. Hindi pa rin naman ako sigurado ng mga oras na yon
kung yun nga ba talaga ang totoong dahilan kung bakit lagi akong nakakaramdam ng guilt sa tuwing hindi ako nakakatulong sa iba. Hindi ko pa man yon sinasabi kay AJ, ay gusto ko muna noon na buuin ang katotohanan sa kabataan ko para maitagpi ko sa mga nagaganap sa akin sa kasalukuyan bago ko yon sabihin sa kanya. May mga binalikan akong ala-ala na pwedeng may koneksyon sa kasalukuyan ko. Pero madalas ay hindi yon tinatanggap ng sarili ko, Papa Dudut. In denial ako sa trauma na inabot ko sa nakaraan at hindi ko yon magawang tanggapin sa sarili ko. At lagi kong iniisip na nakabuti sa akin ang mga pangyayari na yon. Andun pa rin yung pagmamahal ko sa naging kabataan ko kahit alam ko at alam ng puso ko na may mali sa naging pagpapalaki sa akin noong bata pa lamang ako. Gusto ko na noong kausapin si AJ para magpatulong na himayin ang trauma ko. Alam kong malaki ang pwede niyang maitulong sa akin dahil matalino siya at malawak ang kaalaman niya pagdating sa usapang psikolohiya. Papa Dudut, hindi rin naman ako nagkaroon ng lakas ng loob na ikwento yon sa kanya. Siguro'y tama yung nabasa ko sa mga taong nakaranas ng trauma sa kabataan nila. Hindi yon madaling tanggapin at hanap ng paraan ang utak natin para i-deny na nangyari yon yung mga ganong trauma sa atin. Nakaharang lagi ang takot na mabuksan ang mga stuck na trauma sa ating kamalayan dahil hindi handa ang ating sarili na i-confront yon at pag-usapan. Dito na ako naging dehado dahil alam kong hindi ko talaga kayang pag-usapan ang mga hindi magagandang nangyari sa kabataan ko. Masyado po akong nabigla na meron palang trauma na naganap sa akin noong kabataan ko. Ang buong akala ko ay maayos ang kinalakhan ko dahil naalala ko ang mga masasayang tawa ko at hagikhikan kasama ang mga kamag-anak ko. Pero yun pala ang pinili ng utak ko na maaalala. Sinikap ng utak ko na itago ang mga madidilim na pangyayari sa buhay ko dahil sa ganung paraan marahil ay nakikita ng utak ko na mapoproteksyonan niya ako. Kaya lang, Papa Dudut, ay kailangan ko nang mawala ang takot at kailangan ko nang kumprontahin ng mga madidilim na kaganapan sa nakaraan ko. Wow! Sa wakas! Nakabili ka na ng yema cake! 2 araw na yung cravings mo dyan ah. Oo nga, kaso isang slice lang nabili ko. Tapos ang liit pa. At least meron pa. Kaya wag kang hihingi ah. Kulang pa to sa akin. Alam ko naman. Paabot nga ako ng isang platito. Teka, bibigyan mo ako ng yema cake? Hindi para sa'yo, para sa 3 brown na imps. Anong imps? Duwende. Meron 3 brown na duwende dito sa bahay. Bantay ko sila. Parang security guard, ganun? Magkano pa sahod mo? Ayan na naman po siya. Curious lang kasi ako. Hindi ka curious. Nanghuhusga ka na naman. Hindi ah. Bantay ko na tong 3 brown na duwende nung bata pa lang ako. Bakit ka nila kasama? Bakit ka nila binabantayan? Sabi ko nga sa'yo, malapit ang pamilya ko sa mga lamang lupa. Kaya pati ako nadamay sa pinoprotektahan ng mga lamang lupa. Kaya ayan, meron akong 3 brown na duwende. Alam mo bang kaya nila ako nagustuhan kasi natutuwa sila sa kainusentehan ko? Matutuwa sana ako kung ikaw na lang ang uubos ng yema cake na yan. Kesa iaalay mo na naman sa mga duwende o kung kanino mang hindi natin nakikita. Paborito ng mga brown na duwende ang yema cake, honey at kape, no? Tuwing meron akong kape at yema cake, matik na nagtatabi na ako ng para sa kanila. Kahit 15 minutes lang na ialay mo yun, okay na yun. Baka naman pwede kang mag-pass muna sa pamimigay ng yema cake. Kukunti na nga lang yan oh. Saka ang tagal mong inabang makabili niyan sa paborito mong pastry shop. Tapos, ibibigay mo lang sa mga di mo naman nakikita? Shhh! Naririnig ka nila. Oh, anong sabi? Nagtatampo na ba sila sa akin? May cravings din ba sila ng yema cake? Hindi na nakakatuwa yung biro mo ah. Hindi maganda na maka-offend ng mga lamang lupa. Ako na nagsasabi sa'yo.
Kainin mo na lang mag-isa yung yema cake. Sa susunod ka na magbigay. O mas magandang wag ka nang magbigay. Kasi nasasayang lang yung pagkain. Hindi sayang ang pagkain kung masaya namang nakakakain ng mga duwende ko, no? Hayaan mo na nga ako. Ako naman ang bumili ng cake na to at ibibigay ko to sa gusto kong pagbigyan. Sana all, duwende, para bigyan mo rin ng yema cake. Yung mga di mo nakikita, binibigyan mo. Akong boyfriend na nakikita mo, pinagdadamutan mo. Lagi ka namang nakakakain kahit kailan mo gusto. Yung mga duwende, bihira sila makatikim ng pagkain ng mga tao. Kasi nga, hindi sila tao para kumain ng pagkain ng tao. Uy, sorry. Na-offend ba kita? Gusto ko lang namang... Paano kung magutom o malungkot yung mga duwende dahil hindi ko sila binigyan ng yema cake, ha? Nasanay sila na lagi kong binibigyan. Tapos isang araw magugulat na lang sila na wala na akong nilalagay sa platito nila. Ano na lang ang mararamdaman nila? Sasha, Alam mo ba kung gaano yun kabigat sa konsensya ko? bakit ka makokonsensya? Hindi naman tayo sigurado kung sasama ang loob ng mga duwende kung di mo sila bibigyan ngayon ng yema cake. Nakakakonsensya kasi kaya ko namang magbigay. Pero mas gusto mo magdamot ako. Kawawa naman sila na pagdadamutan ko tapos ako lang yung mabubusog. Ano na lang mararamdaman nila? Alangan namang isakripisyo mo yung pagkain mo para sa mga di nakikita. So para sa'yo, mas okay na magutom ka kaysa magutom yung mga lamang lupa. Ayoko lang silang malungkot o magalit. Natatakot akong magalit sila kapag di ko sila pinagbigyan sa gusto nila. Gusto ko lang isipin yung nararamdaman nila. Masama na ba talagang unahin yung sarili kaysa sa iba? Hindi mo na ba talaga matatanggal yan sa'yo? Bakit kailangan mong makonsensya lagi kapag di ka nakakapag-abot sa iba? Bakit kailangan mo laging isipin yung mararamdaman ng iba? Napahinto ako sa pag-iyak para ulitin sa isipan ko ang huling sinabi ni AJ. Bakit nga ba? Bakit nga ba nakakakonsensyang unahin ng sarili ko kesa sa iba? Bakit ko nga ba laging inuunang isipin ang nararamdaman ng iba? Hindi na ako makaiyak noon pero ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Napansin yun ni AJ at saka niyakap ako, Papa Dudut. Nanginig ang katawan ko habang nakakulong sa mga bisig niya. Hindi ko pa rin magawang umiyak pero napakapit ako sa kanya dahil sa panghihina ko. Ang higpit ng pagkakakapit ko sa kanya na parang nakasalalay sa kanya ang balanse ko. Sa kanya ko dinagaan ang mabigat na nararamdaman ko, Papa Dudut. Hinayaan niya lamang ako at tahimik na pinakiramdaman ang panginginig ko. Habang tahimik siya ay naging maingay naman ang laman ng isipan ko at parang may isang boses na nagsusumbong sa mga hindi magagandang nangyayari sa akin na naging dahilan kung bakit madalas akong makaramdam ng konsensya sa tuwing may hindi ako natutulungan. Binalik ako ng boses na yon sa mga pagkakataon na naging madamot ang mga tao sa akin sa pag-intindi na hindi ko lahat kayang isipin at unahin ang nararamdaman nila. Naalala ko kung paanong inuna ko lagi ang nararamdaman ng mga magulang ko sa tuwing nag-aaway sila at nagkakasamaan ng loob. Hindi nila inuna ang nararamdaman ko bilang isang anak na hindi handang makita ang mga away at gulo nila. Hinayaan nila akong ma-stress, matakot, malungkot at maguluhan sa iba't ibang negative na pinapakita nila sa akin sa tuwing may problema ang mga magulang ko sa isa't isa. Hindi ko deserve na makita ang lahat ng iyon noong bata pa lamang ako. Hindi dapat ako nag-a-adjust bilang bata sa mga problema nilang pangmatanda. Nasanay ang batang ako na inuuna lagi ang nararamdaman ng ibang tao sa takot na magalit sila. Doon kasi ako sinanay ng mga magulang ko, Papa Dudut. Laging ako ang umiintindi at nag-a-adjust sa mood o problema nila. Nabitbit ko yung ugaling yon sa mga taong sumunod na nakilala ko habang lumalaki. Kinailangan ko laging pakiramdaman ng isang tao kung ano ang mood niya para ako ang mag-adjust.
Lagi akong nag-a-adjust sa ibang tao sa takot na makitaan sila ng galit na kapareho ng nakikita ko sa mga magulang ko. Tinuring kong parang mga magulang ko ang lahat ng nakakasalamuha ko. Inuna ko ang nararamdaman ng lahat kesa sa sarili ko, na kapag hindi ko napagaan ang loob nila sa pamamagitan ng pagtulong ko ay tatamaan ako kaagad ng konsensya. Dahil bata pa lamang ako ay pinaramdam na sa akin na obligasyon ko ang ibang tao at wala akong karapatang unahin ang sarili ko. Hello, Sasa, anak. Ano po yun, Nay? Bakit naman ang tamlay ng pakikipag-usap mo sa akin? Napagod lang po. Ayoko lang ganyan pakikipag-usap mo sa akin, ha? Hindi ako sanay. Magpakita ka naman ng respeto sa nanay mo. Sa susunod po. Mabuti naman. Kailan mo ipapadala yung kulang mo sa allowance ko? Wala pa po kasi ngayon. Bumili ko ng bagong laptop para sa trabaho ko. Meron ka namang lumang laptop. Bakit kailangan mo pa bumili ng bago? Gastos lang yan. Sira na po kasi yung lumang laptop ko. Saka kailangan ko ng bago para makahabol din sa mga kailangan ko sa trabaho. Pwede naman kasing magtiis na lang sa murang laptop. Nasakripisyo tuloy yung allowance ko. Paano naman ako? Paano yung maintenance ko? Yung mga pamangkin mo, kawawa naman kung di ko aabotan ng pangkain nila. Babawi na lang po ako sa susunod. Ganyan din yung sinabi ng anak ng kumari ko. Babawi na lang daw sa susunod. Pero ano nangyari? Nagpabuntis na lang sa iba tapos hindi na nagpadala. Ganun ba binabalak mo? Magpapabuntis ka na dyan sa boyfriend mo para makatakas ka na sa obligasyon mo sa akin. Subukan mo lang talaga. Nay, wag niyong idamay ang boyfriend ko dito. Baka lang kasi siyang dahilan kung bakit parang tinatamad ka na mag-abot sa akin. Huwag ganyan ha. Baka nakakalimutan mo akong bumuhay sa'yo. Makaramdam ka naman sana ng konsensya. Sarili mong nanay, pinapabayaan mo lang. Hindi ko kayo pinabayaan. Hindi ba? Bakit binawasan mo yung allowance ko mula nung nakaraang buwan? Ganun ba yung hindi pinabayaan? Sinabi ko naman po sa inyo na kailangan kong magtipid kasi kakalipat ko lang ng bahay. Kakalipat mo nga lang ng bahay tapos bumili ka na ng bagong laptop. Ang dami mong dahilan para kalimutan ang obligasyon mo sa akin ha. Samantalang nung bata ka, nauubos ang pera ko kakabili ng diapers mo. Hindi ka man lang makonsensya? Hindi man lang ako makonsensya? Buong buhay ko yan yung nakaprograma sa utak ko. Makonsensya lagi kahit hindi naman dapat. Salamat sa pangungonsensya nyo lagi sa akin. Wala na akong magawa para sa sarili ko kasi lagi ko na lang inuuna yung ibang tao. Kinokonsensya mo ako ngayon. Wala akong ibang ginawa kundi buhayin kayo mula nung iniwan tayo ng tatay nyo. Akala nyo ba madali sa akin yon? Alam ko naman pong nahirapan kayo at buong buhay kong ipapagpasalamat ang sakripisyo nyo para sa aming magkakapatid. Ayun naman pala eh. Ano tong sinusambat mo sa akin na parang napapabayaan mo ng sarili mo dahil sa akin? Dahil yun naman ang totoo. Dahil sinanay nyo ako na kailangang unahin ko kayo kesa sa sarili ko. Hanggang sa ibang tao na bitbit ko yon. Hindi ko na magawang tulungan ng sarili ko kasi mas kailangan kong unahin yung iba. Ikaw ang may desisyon yan, hindi ako. Huwag mong isisi sa akin yan. Desisyon nyo na mag-away ni tatay sa harapan naming magkakapatid nung bata pa lang kami. Desisyon nyo na sa pilitang kaming pilitin magkakapatid kung sino sa inyo ang kakampihan namin tuwing magkakagulo kayo. Desisyon nyong pagbuntunan kami ng galit kahit wala namang kaming ginagawa sa inyo. Hinahanda lang namin kayo sa totoong mundo. Paano kayo makakasurvive kung hindi namin ipapakita sa inyo kung gaano kapangit ang totoong mundo? Hindi namin kailangan makasurvive lang nung bata pa kami. Kailangan naming maramdaman na safe kami sa inyo ni tatay. Nakausap mo nanay mo? Oo, Kumusta? sinusubukan ko nang maging malaya sa guilt. Anong pakiramdam? May nginig, pero payapa. Sa wakas, pinakinggan na ng mga lamang lupa ang hiling ko. Ha? Sa tuwing naglalagay ako ng tubig sa timba para sa sirena sa banyo, nagtatabi-tabi po pag nagdidilig, o kaya nagsishare ng kape ko sa umaga sa mga duwende mo. Lagi kong binubulong na palakasin nila ang loob mo para humindi, para sa ikabubuti mo. Thank you ha. Pero sa tingin ko natauhan na lang din ako.
Ako na tong may pakana sa paglaya ko. Masarap pala sa pakiramdam na hindi puro oo ang sagot mo sa lahat. Ayos din palang humindi para sa self-care. At hindi mo pwedeng akuin lahat ng guilt kapag may hindi ka matulungan. Tara na, Saan? ililibre ko kayo ng duwende mo ng yema cake. At mula ngayon, mineral water na yung ilalagay ko sa timba sa banyo. Napailing na may halong tawa ang sinagot ko sa sinabi ni AJ Papadudut. Na-touch ako na nagawa niyang paniwalaan ng mga lamang lupa para sa kapakanan ko. Pag-ibig nga yun. Doon ako nagtiwala at nagkwento sa kanya sa mga binalikan kong alaala sa nakaraan para mas maintindihan ko kung ano ako sa kasalukuyan. Kinuwento ko kung paanong hindi naging safe ang environment na kinalakhan ko. At yun ang humugis sa kung sino ako ngayon. Hindi na ako natakot na aminin sa sarili ko ang mga trauma na inabot ko noon. Papadudot, habang unti-unti kong tinatanggap ang mga nangyari sa nakaraan ko ay parang mas lalong lumalakas ang bulong ng batang ako. Malaya nang nakwento ng batang ako o ang inner child ko ang lahat ng sinapit kong trauma noon na sinarado ng utak ko para hindi ako masaktan. Kinailangan ko lang pala ang boses na yon para muling buksan ang mga sugat ng nakaraan. Sa pagbubukas nga ng mga sugat ko ay nagawa ko ng gamutin yon nang hindi na lang pansamantalang tinatapalan. Kinailangan kong harapin ang mga sugat na yon para tuluyan na yung matuyo at hindi na makaapekto hindi lang para sa aking sarili, kundi pati na rin sa relasyon ko sa ibang tao. Sa ngayon po, Papadudot, ay inuna ko na ang sarili ko. Ito ang unang pagkakataon na ginawa kong umuo naman sa sarili ko. Lahat ng pag-aalaga at pagmamahal ay binuhos ko na sa sarili ko. Hindi ko na pinagdamutan ang sarili ko. Kung makakaramdam man ako ulit ng guilt ay mangyayari na lamang yon kapag hindi ko na ibigay ng tama ang pagmamahal para sa sarili ko. Naglagay na ako ng boundaries sa mga taong lumalapit sa akin para humingi ng tulong, kahit sa nanay ko mismo. Nakaramdam na rin naman si nanay at kung ano lang ang kaya kong ibigay sa kanya. Tinanggap niya ng may halong pasasalamat kung ano lang ang kaya kong iabot sa kanya. Hindi pa rin ako nakarinig ng sorry sa kanya, pero masaya na akong bumabawi siya sa pamamagitan ng gawa. Ayos na yun sa akin, natuto na rin si nanay na tumanggap ng hindi sa akin kapag alam niyang naaabuso na ako. Paunti-unti ay naging maayos na ang relasyon ko sa nanay ko. Si AJ naman ang higit na natuwa sa pagbabago ko. Sinuportahan niya ang lahat ng pwede kong gawin para maghilom ang mga sugat ko. Napakaswerte ko na nakahanap ako ng kapareha na gusto akong tulungang makabangon kaysa ubusin ang mga sugat ko para sa sarili niyang kapakanan. Hanggang ito na lamang po ang aking liham, Papadudot. Buong puso ay nagpapasalamat po ako sa inyong lahat na nakinig ng aking kwento. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kabarangay forever, Sasha. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.